Happy first Sunday po sa inyong lahat. Ito po inyong Kalakbay Sergio. Alam mo mga kapatid, we are now celebrating the first Sunday of Lent. Pero ano ba yung kahulugan ng Lenten season sa buhay natin, lalo na sa ating mga Katolikong Kristiyano? Mga kapatid, tayo ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo noong Miyerkules ng Abo. Ano ba yung kahulugan nito sa ating buhay? Nung tayo ay nilagyan ng abo, ang sabi sa atin ng mga lay minister, ang sabi sa atin ng pari, magbagong buhay ka sa mabuting balita ay maniwala. Kasi ito po talaga yung kahulugan. Ito yung panahon ng at pagkakataon natin upang baguhin natin ang ating buhay. Pero paano natin ito gagawin? Ano ang dapat natin gawin para baguhin natin yung ating ugali, yung ating nakagalian na hindi naayon sa kalooban ng Diyos? This is my question. And this is also the question of Bishop Moy last February 15 nung siya po ay nagbisa sa amin. Yung bang abo makapagpabago sa buhay natin? Yung pagbabahid ba ng abo makapagpabago sa buhay natin? Ang sagot ay oo. Oo. Kung ang abong ito ay dadaloy sa ating puso, kung ang abong ito ay magpapaalala sa atin na dapat tayong magbago, at yung pagbabago ay nagmumula dapat sa ating kalooban. Pero paano ito dadaloy? Sa noon natin ito inilalagay? Mga kapatid, ang ganda ng pagbasa natin ngayon. Sa first reading, ano po ang ginawa? Ang Diyos ay gumawa ng covenant kay Noe. At ang sabi niya, hindi na niya gugunawin pa ang mundo. At yung gunaw na yun, yung tubig. Ano yung tubig? Nilipol ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng tubig. Pero itong tubig din ito ang ginawang covenant ng ating Panginoon, ni Yahweh. Ang sabi niya, hindi ko na muling gugunawin ang mundo. Mula doon ay ibinigay ng Diyos yung kaligtasan. At sa ating ikalawang pagbasa, ano po yung nilalaman? Yung sabi ni St. Peter na tayo ay pabinyag. Ano na tayo pabinyag? Ano pa ang nangyayari sa binyag? Tayo ay binubuhusan ng tubig. Binibinyagan tayo, sabi ng ano sinasabi doon? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama. Habang binubuhos ang tubig, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang tubig na ito, sabi ni St. Peter, hindi nagpapalinis ng ating katawan, kundi ito'y pagunita ng pagligtas ng ating Panginoon. At ito yung ating inaalala lagi kapag tayo ay binubuhusan o biniwisikan ng tubig. Nagpapaalala ito ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung huling ginawa ng ating Panginoon ay yung kanyang kamatayan sa krus. Yung kanyang kamatayan sa krus, bago nangyari yon, siya ay tinusok sa tagiliran at doon bumalong ang tubig at dugo. Ang ganda ng sinabi ni Bishop. Ang sabi ni Bishop, yung tubig doon, it reminds us the baptism. This is the baptism in our church. At yung dugo na dumaloy, na pumatak mula sa tagiliran ni Kristo, it reminds us the baptism, or rather, the Holy Eucharist. Ang tubig ang naglilinis, ang tubig ang nagpapaagos. At balikan natin yung abo na inilagay sa ating noo. Through baptism, umaagos yon sa ating puso upang tayo ay baguhin. Pero paano ba tayo patuloy na magbabago, mga kapatid? Paano ba natin ito gagawin? Lalo na panahon ng Lenten season. Mga kapatid, tayo ay tinuruan ng ating Panginoon. Si Jesucristo mismo, 40 days siyang
sa ilang. At anong ginawa ni Jesus sa ilang? Siya ay nanalangin. Mga kapatid, prayer is very important. Para tayo ay makaligtas, hindi tayo magkasala, kinakailangan tayo ay magdasal. What is the highest form of prayer? The highest form of prayer is the Holy Eucharist. Especially sa mga kapatid, yung prayer of the Holy Rosary. Sana ginagawa natin ito. Ang ginawa ni Jesus, mga kapatid, ang ginawa ni Jesus ay pananalangin doon sa 40 days. Sa 40 days. Kaya kahit siya tinukso ng dyablo, hindi siya nagpatinag, hindi siya nagpatukso, hindi siya nagpadala. Yung ating gospel natin ngayon, hindi nabanggit doon yung three temptation of the devil, yung Satan. Pero doon sa, kung ang binasa natin ay the Gospel of Saint Matthew, mababanggit doon yung 3 tukso. Nakasama doon yung sa tinapay, sa pagpapating hulog. Lahat ng yon laligtasan at na-overcome ng ating Panginoon because of prayer. Because of prayer. Jesus connects himself to God, to his Father, mga kapatid. At ito din paanyaya sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Yung pananalangin natin, maging fervent tayo, consistent tayo sa panalangin. Pangalawa, mga kapatid, anong ginawa ni Kristo sa ilang? Siya ay nag-fasting. Siya ay nag-ayuno. Hindi siya kumain sa loob ng 40 araw. Imagine, tayo, kung sinasanay natin ang ating sarili sa pag-aayuno, di ba ito yung gustong-gusto nating katawan, yung tayo kumakain, yung tayo ay nabubusog, di ba? Ito ang gustong-gusto natin. Pero kapag sinasanay natin ang ating katawan na layuan o kaya ay paminsan-minsang hindi gawin yung pagkain, tinuturuan natin ang ating sarili sa isang disiplina, sa isang para palaksin yung ating self-control. Kasi nakontrol natin yung bagamat tayo nagugutom, hindi tayo nagpadaig, ginawa natin yung pag-aayuno. Ano ba yung pag-aayuno? Yung pagliba ng pagkain. Yung sa isang araw, one full meal yung ating kinakain. Yung ating kinakain. Kailan ba natin dapat gawin natin yung pag-aayuno? Yung Ash Wednesday, Good Friday. At syempre, doon sa mga Sundays, kailangan natin to. Before we receive the Holy Communion, dapat nagfa-fasting po tayo. Hindi po muna tayo kumakain. After nun, pwede na. Yun yung mga little fasting natin every Sunday. Pero mahalaga, ngayong panahon ng Kwaresma, yung ginagawa natin ito. Ano pa yung abstinence? Hindi pagkain ng karne. Yan. Kailan natin ginagawa yung abstinence? Ito po ay dapat, sana ginagawa natin all Fridays of whole year. Hindi lang ngayong Lenten season, all Fridays. Imagine, if it is included in our values, if it is included in our routine that every Friday, yung gustong-gusto natin kainin, hindi natin kinakain. Di ba? Ibang values ang ipinagkakaloob nito sa atin. Dahil nakokontrol natin yung ating sarili, nadidisiplina natin ang ating sarili, kaya din nating iwasan na magkamali. Kaya din nating iwasan ang kasalanan. At ito yung nangyari kay Kristo. Because he fast, he do abstinence, kaya nalampasan ng ating Panginoon. Mas maganda, yung ginagawa natin yung pag-aayuno, yung abstinence, bago tayo manalangin. Habang tayo na nanalangin. At patatlo, ano yung kanyang ginawa? Inaalay ni Kristo ang kanyang sarili. At ito ay kanyang sinabi nung Thursday, nung Holy Thursday. Inaalay ni Kristo yung kanyang sarili. Kanyang ipinauna
ang kanyang pahayag na ialay niya ang kanyang sarili. Good Friday, anong nangyari kay Kristo? Siya ay namatay sa krus. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, si Kristo, inaalay niya ang kanyang sarili. Bawat isa sa atin, kung tayo nag-aalay ng ating sarili kay Kristo, kaya din nating iwasan yung mga mali sa buhay natin. Anong panyaya? Anong panyaya? Sabi ni Kristo, do this in memory of me. Yung every Sunday na ginagawa natin, pag-aalala natin ng pag-aalay ng ating Panginoon. Sana, gawin natin ito. Ito yung mga bagay na pwedeng makatutulong sa atin para maiwasan ang pagkakamali. Tatlong bagay, ulitin ko. Prayer. Second, fasting and abstinence. Third, offer ourselves to God. Siyempre, paano natin gagawin yon? Attend the Holy Mass and listen to the Word of God. Magandang umaga po ng linggo sa inyong lahat. Ito po inyong kalakbay, Sergio.